Naranasan nyo na ba na pagkatapos ng malakas na bagyo, yung tipong parang Yolanda o Undoy? Naalala mo ba yung pakiramdam na pag huminto na ang hangin, tumigil na ang ulan, at lumabas ka sa bahay, tapos nakita mo na ang daming natumbang puno, ang daming nasira na bubong, nasirang pananim, lumubog na sasakyan, tapos iniisip mo parang ang hirap bumangon muli at magsimula. Parang nawala ang pag-asa mo, pero nung napatingin ka sa ulap, nakita mo ang pagsilip ng araw. At ito ang nagbigay ng pag-asa sa iyo. Kasi na-realize mo na ang araw ay tapat na sumisikat sa takdang panahon, araw-araw. At hindi ito kailanman pumapalya. Kahit anong haba ng gabi, kahit anong haba ng bagyo, ay sisikat at sisikat ang araw. Tama ba? Alam mo, ganito rin ang katapatan ng Diyos. Kahit minsan, parang ayaw mo na lang bumangon dahil ayaw mo na harapin yung problema. At marahil nasasabi mo, Lord, hanggang kailan pa to? Pagod na ako. O kaya baka ikaw yung matagal na nag-aantay ng sagot ng Diyos sa iyong panalangin. Ang tagal na kasi, yung bayarin ko nandyan pa rin. Ang sakit ko, di pa gumagaling. Ang relasyon, hindi pa rin naaayos. Ang trabaho ko na pinapanalangin hanggang ngayon di pa dumarating. At sa puso mo nagtatanong ka na, faithful ba talaga ang Diyos? Talaga bang mahal niya ako? Alam mo kaibigan, di ka nag-iisa sa mga tanong na yan. Hindi lang sa panahon ngayon, kundi noon din ay may mga taong minsan nagtatanong din sa Diyos. Halimbawa yung sumulat ng Aklat ng Panaghoy o Lamentations na si Prophet Jeremiah ay nandoon din sa mahirap na sitwasyon. Ang bansa nila sinakop ng Babylon, sinunog ang Jerusalem, at marahil ang mga minamahal niya sa buhay ay namatay o nasama dun sa mga in-exile sa Babylon. Ang mga ari-arian nila nawasak at inagaw sa kanila. At marahil lahat ng pangarap niya ay nasira na rin. Pero doon sa pinakamasakit na sandali ng kanyang buhay ay may nangyaring pagbabago sa kanyang puso at pagbabago sa kanyang perspective. At ito yung pag-uusapan natin ngayon sa ating bagong series na Unshakable. Pag-uusapan natin ang mga katangian ng Diyos at yung mga katangian na hindi natitinag at hindi nagbabago. Aalamin natin kung sino siya. Kasi mahirap mag-serve sa isang Diyos kapag hindi natin siya kilala. Kung meron tayong maling pananaw sa Diyos, hindi tayo lalago. At ngayon, ang pag-uusapan natin ay yung kanyang unshakable faithfulness. Kikilalanin natin ang katapatan ng Diyos na katangian na pinanghawakan ni Jeremiah mismo. At pag-uusapan natin kung paano natin ito may apply sa ating buhay. Kasi kung naging faithful ang Diyos na kinalala ni Jeremiah, kahit pa sa gitna ng masakit na sitwasyon niya noon, ay faithful pa rin ang Diyos hanggang ngayon. Bakit? Kasi siya ang Diyos na hindi nagbabago. Meron siyang unshakable faithfulness. Kaya nga kaibigan, kung ikaw ay bago lang dito sa ating YouTube o dito sa ating WatchG app, huwag kang aalis dyan. Tapusin mo ang mensahe na ito kasi matututunan mo kung paano mo palalaguin ang pagtitiwala mo sa Diyos. Matututo kang bumangon tuwing umaga na may pag-asa. Matututo ka din mag-antay sa Diyos ng kampante at may kapayapaan sa puso. Magandang araw muli mga ka-WatchG. Salamat sa Diyos sa inyong pagsubaybay sa mga mensahe ng ating Diyos dito sa ating vlog na may bagong upload every Monday 6 p.m. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat sa inyong lahat na nagdesisyon na isuko ang inyong sarili sa Diyos at sumali sa ating online discipleship group. Mag-type lang kayo ng join sa comment section kung hindi ka pa nakakasali. Or check nyo sa description at makikita nyo doon ang registration link para sa ating online discipleship group. Meron nga pala tayong gaganapin na baptism. Kung ikaw ay nagsuko na ng iyong buhay sa Panginoong Jesus, ay inaanyahan ka namin i-declare mo ito publicly at ipahayag na ikaw ay totoong tagasunod na ng Panginoong Jesus. Ang link ng registration ay makikita nyo sa description. Okay, ano-ano ba ang matututunan natin sa buhay ni Jeremiah na pwede nating i-apply sa buhay natin para lumago ang pagtitiwala natin sa tapat na Diyos? Una, remember His faithfulness.
Pangalawa, expect morning mercies. Pangatlo, wait with hope. So una, pag-usapan natin ito. Remember God's faithfulness. Alam mo, di ko alam sa'yo, pero ako sa tuwing makakaranas ako ng parang dead end na ang lahat, naranasan nyo na ba yung dead end sa buhay nyo? May mga pagkakataon ba na inisip nyo, nako, wala nang pag-asa, katapusan ko na. Nako, ako, nakakaranas ako ng ganyan, na kapag nararanasan ko ito na parang dead end na ang lahat, pinapaalala ko sa aking sarili na naging tapat ang Diyos sa akin noon at ngayon. At hindi ko kailangan matakot sapagkat magiging tapat pa rin siya sa hinaharap. Kailangan ko lang panghawakan ang track record niya. At doon ko makikita na kahit kailan ay hindi siya pumapalya sa akin na maging tapat. Kahit pa nga may pagkakataon na ako ay hindi faithful. Sabi ni Jeremiah sa Lamentations 3:19, simpait ng apdo ang alalahanin sa aking paghihirap at kabiguan. Lagi ko itong naaalala at ako'y labis na napipighati. Gayon may nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naalala kong pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi magmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Alam mo, ang tawag kay Jeremiah ay the weeping prophet. Bakit? Kasi nakita niya ang pagkawasak ng buong Jerusalem. Nasunog ang templo, nasunog ang pader ng lungsod. Ang mga tao ay pinatay o dinalang bihag sa Babylonia. Lahat ng minamahal niya nawala. Pangkabuhayan nila ay nasira. Ang pangarap niya ay nasira na rin. At ang masakit pa nito ay maaaring maging alipin na lang siya ng mga taga-Babylonia panghabang buhay. Alam mo, kung may taong may karapatang sumuko sa buhay, si Jeremiah yon. Sa mga naunang talata nitong chapter 3, alam mo, dinetalye niya kung gaano kasakit ang pinagdadaanan niya. Sabi niya, parang dinala siya ng Diyos sa kadiliman. Parang sinasaktan siya ng oso o leon. Parang ang mga dasal niya ay hindi naririnig. At puno siya ng kapaitan. Parang pinapainom siya ng lason. Kaibigan, ganito rin ba nararamdaman mo ngayon? Tingnan mo, sabi niya, simpait ng apdo ang alalahanin sa aking paghihirap at kabiguan. Kaibigan, hindi ito simpleng nalulungkot lang siya, kundi ito ay lubos na pagkapagod ng kaluluwa. Yung tipong ayaw mo nang bumangon, ayaw mo nang umasa. Kaibigan, baka ganyan ka rin ngayon. Baka sinasabi mo, Lord, wala na akong lakas. Wala na akong pag-asa. Pero ito yung pansinin mo, kaibigan. Mayroong turning point. Sabi niya sa verse 21, si Jeremiah, pero nanunumbalik ang pag-asa ko habang naaalala ko. Kaibigan, kailan nagkaroon ng pag-asa si Jeremiah mula sa kalagitnaan ng paghihirap niya? Sabi niya, kapag naaalala ko. Ano yung naaalala niya? Ayon sa talata, naaalala niya ang pag-ibig ng Diyos na hindi nawawala. Alam mo kaibigan, napakatibay ng pagkakilala ni Jeremiah sa Diyos. Bakit? Kasi hindi niya lang kilala ang Diyos na mapagmahal, kundi kilala niya ang Diyos na nagmamahal na walang humpay. Everlasting love. Grabe, hindi mo lang kilala ang Diyos na mapagmahal, kundi dapat kilalanin mo na yung pagmamahal niya na yun sa'yo, hindi natatapos. Grabe, ang tao kapag nagmahal, may kondisyon. Kapag nagmahal, may inaantay na kapalit. Kapag hindi nangyari ang kondisyon ng pagmamahal niya, ay aalis ito at iiwan ng isang relasyon. Pero alam ni Jeremiah na hindi ganun ng Diyos pag nagmahal. Now, dahil ang pagmamahal ng Diyos ay hindi natatapos, sabi ni Jeremiah, patungkol sa Diyos ay kahabagan mo'y walang kapantay. Alam mo, kapag naiisip ko ang kahabagan ng Diyos, ay hindi ko maiwasang magpasalamat ng todo sa Kanya. Bakit? Kasi dapat ako parusahan sa aking mga kasalanan. Pero nahabag siya sa akin. Siya ang nagbayad ng aking kasalanan. Kundi dahil sa habag niya, ay marahil matagal na akong patay dahil sa mga kasamaan ko. At ang pinakamasakit dito, ay di ko man lang siya nakilala sana, kundi dahil sa mercy niya. Pero praise God, at binigyan niya ako ng pagkakataong makilala siya at maligtas. Kaibigan, hinahanap mo ba at kinikilala ang Diyos sa iyong buhay? Kasi kung hindi mo siya hinahanap, hindi mo makikita kung gaano kanya kamahal. At kung hindi mo nakikita kung gaano kanya kamahal, hindi ka susunod o magtitiwala sa kanya. Aasa ka sa iyong sariling diskarte. At kapag umaasa ka sa iyong sariling lakas at galing, hindi ka susunod sa Diyos. Tama ba? At kapag hindi ka sumusunod sa Diyos, ito yung problema, hindi mo mararanasan ang katapatan niya. At bandang huli, maaaring sabihin mo, bakit ganun? Parang bakit sa iba faithful si Lord? Bakit sa akin hindi? Eh kasi ang susi, kailangan mong sumunod. Kailangan mong magtiwala. Kailangan mo siyang kilalanin.
At kapag hindi mo nararanasan ang katapatan niya, alam mo mangyayari, mapupuno ka ng takot at kawalan ng pag-asa sa buhay. Kaya kaibigan, hanapin mo ang Diyos at kilalanin mo siya bilang Diyos na merong everlasting love. Kaibigan, remember God's faithfulness. Kung kinakabahan ka, nalilito ka, ikaw ay anxious, natataranta ka, hindi mo alam kung anong gagawin mo, natatakot ka, nag-aalala ka, remember God's faithfulness. Alam mo, kapag nasusuong tayo sa kapighatian, meron tayong dalawang bagay na inaalala. Una, inaalala mo paulit-ulit ang mga pagkakamali mo o yung sugat. At dahil dito, nagbubunga lang ito tuloy sa'yo ng mas lalong kabigatan, mas lalong kalungkutan, mas lalong kawalan ng pag-asa. Kasi dito ka nakafocus sa problema. Pangalawa, praise God. Kung itong inaalala mo ang katapatan ng Diyos. Oo, may problema ka ngayon. Pero meron kang peace kasi inaalala mo kung paano kanya sinagip noon. Alam mo, na-realize ko na maraming tao hindi nakaka-appreciate ng faithfulness ng Diyos. Nangyayari ito kapag nakatingin na lang kasi tayo palagi sa ating sugat. Pagod sa trabaho, naku, yung kuryente ko hindi pa bayad, yung anak ko may sakit, at parang gusto ko na sumuko. Pero kaibigan, tanungin mo ito sa sarili. Ano ba talaga inaalala mo paggising mo pa lang sa umaga? Ang problema ba o ang katapatan ng Diyos? Dalangin ko na ang aalalahanin mo ay ang faithfulness ng Diyos. Kasi dito magbabago ang iyong buhay. Sabi sa awit 103:2, si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa. At huwag mong kaliligtaan, mabubuti niyang gawa. Kaibigan, ito ang sikreto ng pagkakaroon ng pag-asa sa buhay. Alalahanin mo ang ginawa na niya para sa iyo. Ang sabi sa talata ay huwag mong kaliligtaan ang mabubuti niyang ginawa. May mga araw sa aming maliit na negosyo na nahihirapan kami mag-produce ng pang-payroll, pambayad sa supplier. May pagkakataon na nag-aalala ako. Pero pag nangyayari ito, palagi ko binabalikan at inaalala ang katapatan ng Diyos. Tinitignan ko yung track record niya. Alam mo, sa loob ng mahigit na 17 years ng aming business, ay tinatandaan ko na kahit kailan ay di pa pumalya ang Diyos na ibigay ang aming pangailangan. Kaibigan, baka sinasabi mo ngayon, Kuya Mike, maganda yung kwento mo, pero hindi mo naiintindihan ang pinagdadaanan ko. Sobrang sakit, sobrang dilim, hindi ko na nakikita ang katapatan ng Diyos. Kaibigan, hindi ko alam ang lahat ng detalye ng pinagdadaanan mo, pero may gusto akong sabihin sa iyo na may pagmamahal. Baka maaaring hindi mo lang nakikita ang katapatan ng Diyos kasi nakafocus ka lang lagi sa problema. Kapag ang mata mo ay puro sa ulan nakatingin, hindi mo mapapansin ang araw na nasa likod ng ulap. Tandaan mo yan, kaibigan. Kaya nga, tumalikod ka sa bagyo at balikan ang mga panahong iniligtas ka na ng Diyos. Naalala mo ba yung huling krisis na akala mo katapusan mo na pero nakaraos ka? Sino sa palagay mo tumulong sa'yo? Ang Diyos pa rin. Naalala mo ba nung wala ka ng pera pero biglang may dumating na tulong o trabaho? Ang Diyos pa rin ang tumulong sa'yo. Naalala mo ba nung nawalan ka ng mahal sa buhay at hindi mo alam kung paano tatayo muli? Pero sa gitna ng luha mo, may kakaibang peace and comfort na hindi mo maipaliwanag. Sino nagbigay nito? Ang Diyos pa rin. Naalala mo ba nung gusto mo nang sumuko, pero may lakas kang hindi mo alam kung saan nanggagaling? Ang Diyos pa rin ang nagbigay nito sa iyo. In fact, kung buhay ka pa ngayon, nakikinig ka ngayon, dahil lang yan sa katapatan ng Diyos sa iyo. Kaibigan, tanungin mo ito sa sarili, saan ako titingin ngayon? Sa bagyo o sa track record ng Diyos? Kailan ko huling nakita kung gaano siya naging matapat sa akin? Kung naging tapat siya noon, bakit hindi siya magiging tapat ngayon? Alam mo, ang Old Testament ay puno ng faithfulness ng Diyos. Meron akong napanood kanina, ganda nung sinabi ni Charles Stanley tungkol sa faithfulness ng Diyos kay Elijah. And si Elijah, nagkaroon ng famine, 3.5 years. And then sabi ni Lord sa kanya, Elijah, punta ka doon sa isang lugar na nasasabihin ko sa'yo. Doon sa merong brook, no? Merong parang sapa. And kasi nga, tagtuyot. So, sabi ni Lord, punta ka doon. At ang isa pa, hinahunting siya nila Ahab. Papatayin siya. Kaya sabi ni Lord, doon ka muna. For 1 year, magstay ka muna doon. And then, syempre, kung sa isip ni Elijah, paano ako mag-stay doon eh? Asan ang pagkain doon? Ilang na lugar yon? Paano kakain? Alam mo, sabi ni Lord, ikaw ay pakakainin ng uwak.
Grabe, imagine mo yon. Araw-araw may uwak na nagdadala ng pagkain kay Elijah. Walang humpay yon. Hanggang sa natuyo na ang brook, pero may pagkain pa rin si Elijah. Hanggang sa umalis siya doon. Kahit saan siya pumunta, pinoprovide siya ni Lord. Ganon ka-faithful ang Diyos. Kung faithful siya noon, faithful pa rin siya ngayon. Kaya huwag kang mag-alala, kaibigan. Kaya nga ang tanong, paano ba natin may apply ang pag-aalala sa katapatan ng Diyos sa buhay natin? Una, keep a record of God's faithfulness. Sabi sa awit 77:11-12, kaya aking babalikan gunitain. Ano daw yung babalikan niya? Ang ginawa. Ang maraming ginawa mong tunay na kahanga-hanga. Sa lahat ng ginawa mo, ako'y magbubulay-bulay. Magbubulay-bulay ako sa diwa ko at isipan. Napansin mo ba, kaibigan? Hindi lang sinabing, pag-iisipan ko ito. Hindi. Sabi niya, aking gugunitain at pagbubulay-bulayan. Ibig sabihin, intentional mo gagawin kung ano ang mabuting ginawa ng Diyos sa iyo. Kaya may problema o wala araw-araw, kung natetempt ka magreklamo sa Diyos, kung natetempt ka mag-alala, kung natetempt kang hindi mag-serve sa Diyos, kung natetempt ka magtanim ng sama ng loob, gugunitain mo at pagbubulay-bulayan mo ang ginawang kabutihan ng Diyos sa iyo at ginawa niyang katapatan sa iyo. Kaibigan, gumawa ka ng faith journal. Isulat mo roon, kailan sumagot ang Diyos sa panalangin mo? Kailan siya nagbigay ng tulong kahit wala kang inaasahan? Kailan kanya binigyan ng lakas kahit pagod ka na? Bakit? Kasi darating ulit ang panahon ng challenges. No, si Elijah, akala niya, okay na ako dito. Nandito na yung brook, binibigyan ako ng pagkain ng Diyos. Pero alam mo nangyari, yung sapa, natuyo. And then marahil, inisip niya, akala ko ba faithful si God? Yes, faithful pa rin si God. Ang faithfulness ni God hindi nakadepende sa ating circumstances. Merong purpose. Ang purpose ay para hindi mag-depend sa sapa si Elijah. Ganon din tayo. Minsan may tatanggalin ng Diyos sa buhay natin. At parang sinasabi niya, hindi mo kailangan mag-depend dyan, mag-depend ka sa akin. At kapag dumating yung mga ganong pagsubok sa atin, kaibigan, kailangan meron tayong faith journal. Sa mga page ng journal mo, dun magpapaalala sa'yo kung gaano siya naging katapat. Pangalawa, rehearse God's Word more than your worries. Sa halip na problema o sitwasyon o ginawa ng isang tao sa iyo, inuulit-ulit mong i-replay sa iyong isip. Alam mo ang gagawin natin? Ang i-replay natin yung pangako ng Diyos. Yun yung i-recite mo sa sarili mo. Sabi sa awit 1:1950, sa gitna ng kahirapan ang nadama ko ay aliw, pagkat buhay ang natamo sa pangako mo sa akin. Kaibigan, paano daw siya nagkaroon ng kaaliwan? Dahil sa pangako ng Diyos. Kaibigan, tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Tapat ang Diyos na bigyan ka ng makabuluhang buhay. Hindi niya ito magagawa kung papalya siya sa kanyang pangako sa iyo. Kaya, kailangan mo lang magtiwala. Alalahanin mo ang pangako niya sa iyo. Kapag sinasabi ng isip mo, wala nang pag-asa, sabihin mo, hindi ito totoo. Ang awa ng Diyos ay bago tuwing umaga. Kapag sinasabi ng takot mo, hindi ko kaya, sabihin mo, lahat ng bagay ay kaya ko sa tulong ni Kristo. Tama ba? Kapag sinasabi ng pagdududa mo, nakalimutan na ako ng Diyos, sabihin mo, hindi ako iiwan o pababayaan ng Diyos. Nakasulat yun sa Hebrews 13:5. At pangatlo, share your testimonies. Ibahagi mo ang mga patotoo ng katapatan ng Diyos. Sabi sa awit 107:2, sabihin ninyo ito. Ano daw sasabihin nila? Kayo na iniligtas niya sa kamay ng mga kaaway. Kaibigan, kapag nag-uusap kayo ng mga kaibigan mo, anak mo, asawa mo o sa D-group meeting, ay sasabihin mo ang katapatan ng Diyos sa iyong buhay. Huwag lang puro problema ang pag-uusapan nyo. Ikwento mo rin kung paano kumilos ang Diyos sa buhay mo. Kasi tuwing binabanggit mo ang kabutihan niya, hindi lang pananampalataya mo ang lumalakas, kundi pati ang pananampalataya din ng iba. Kaya kapag may kaibigan kang pinanghihinaan ng loob, sabihin mo, alam mo, may panahon din na akala ko hindi na ako makakabangon, pero ang Diyos, ipinakita niya ang kanyang habag. Pinakita niya ang kanyang faithfulness. Kaibigan, remember God's faithfulness. So ano-ano ang gagawin natin para lumago ang pagtitiwala natin sa katapatan ng Diyos? Una, remember His faithfulness. Pangalawa, expect morning mercies. Sabi sa Lamentations 3:22-23, ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamaliw.
ang kanyang mga habag ay hindi natatapos. Sariwa ang mga iyon tuwing umaga. Dakila ang iyong katapatan. Wow! Napakaganda nito, kaibigan. Ang sabi sa talata, patungkol sa pagmamahal at katapatan ng Diyos ay ano? Ang kanyang mga habag ay hindi natatapos. Sariwa ang mga iyon tuwing umaga. Dakila ang iyong katapatan. Grabe, sabihin mo sa sarili mo ngayon, bawat umaga may bagong pagmamahal at may bagong awa sa akin ang Diyos. Yan ang lagi mo i-recite sa sarili mo, kaibigan. Pagising mo pala sa umaga, Lord, salamat, bago na naman ang awa mo sa akin. Bago na naman yung kapatawaran mo sa akin. Bago na naman yung pagmamahal mo sa akin. Expect morning mercies. Hindi lumang awa, hindi tira-tirang habag, hindi recycled mercy, kundi bago, sariwa at totoo. Naalala mo kanina si Jeremiah, nasa gitna ng matinding kahirapan, pag-aalala at sakit ng damdamin. Pero pinili niyang alalahanin ang kabutihan ng Diyos. At ano, kanya naalala? Ito mismo ang awa at katapatan ng Diyos. Sa original na Hebreo, ang salitang ginamit para sa mercies o compassions ay rakam. Ang rakam ay galing sa salitang rekem, na ibig sabihin ay sinapupunan o womb. Ang ibig sabihin, ang awa ng Diyos ay parang yakap ng isang ina sa kanyang sanggol. Isipin mo yun, mainit, malambot, mapag-aruga na yakap. Hindi malamig, hindi malayo, hindi formal, kundi ito ay malapit, personal, at puno ng pag-aaruga. Alam mo, pag naisip ko ito, natatanong ko sa Diyos na, bakit mo ako mamahalin, Lord? Ang dumi-dumi ko, makasalanan ako, at kung mamahalin mo man ako, dapat nasa malayo ka lang, wag mo ako lalapitan. Pero tingnan mo ito, ang pagmamahal sa akin at sa iyo ng Diyos ay rakam. Malapit na malapit sa puso niya. Ganito sinasabi ng Diyos sa atin araw-araw. Anak, kahit gaano ka karami, kahit gaano karami sugat mo, lagi kitang kakalingain. Laging bago ang awa ko sa iyo. Laging sariwa. Kaibigan, pakinggan mo ito. Hindi mo kayang ubusin ang awa ng Diyos. Hindi mo ito mauubos kahit araw-araw kang nagkakamali. Hindi mo ito mauubos kahit paulit-ulit kang nadadapa. Ang balon ng awa niya ay hindi kailanman mauubos. Now, hindi ko sinasabing abusuhin mo ang awa ng Diyos. Ang ibig ko lang sabihin, kapag nadapa ka, wag mo isipin na wala ka ng pag-asa. Ang isipin mo, sariwa ang awa ng Diyos sa iyo araw-araw. Expect morning mercies. Bakit? Dahil awa ng Diyos ay hindi galing sa damdamin niya, hindi sa pakiramdam niya, kundi galing sa kanyang likas na pagmamahal. Yun yung kalikasan niya. Siya ay pag-ibig. Yung salitang sariwa ay parang pagpunta mo sa bakery sa madaling araw. Bago pa sumikat yung araw, naririnig mo na yung kalansing ng mga tray, naaamoy mo na yung bagong lutong tinapay, mainit, sariwa, bagong gawa. Ganun ang awa ng Diyos, fresh from heaven, every morning. Bawat umaga na gumigising ka, handa na ang Diyos. May bagong awa, bagong lakas, bagong pagkakataon na ibibigay sa'yo. Sabi ni Charles Spurgeon, if every day brings its trouble, every day also brings its mercy. Ang ganda nun. Kung bawat araw may problema, bawat araw din may bagong biyaya. Kung bawat umaga ay may dala na pagsubok, bawat umaga rin may panibagong pag-asa mula sa Diyos. God is faithful. Sabi pa ni Charles Spurgeon, the Lord has chastened us, but He has not crushed us. We have been cast down, but we have not been destroyed. Great is thy faithfulness. Ibig sabihin, oo, pinapadaan tayo ng Diyos sa disiplina, pero hindi niya tayo dinudurog. Oo, nadadapa tayo, pero hindi tayo nawawasak. Dahil sa likod ng lahat ng yan, dakila ang katapatan ng Diyos. Kaya kung kahapon ay puro luha, ngayon asahan mo may bagong lakas. Kung kahapon, puro kabiguan, ngayon asahan mo may bagong pag-asa. Kung kahapon, puno ng kasalanan, ngayon asahan mo may bagong kapatawaran. Kaya tanungin mo ito sa sarili tuwing umaga, anong unang iniisip mo? Ang problema mo o ang awa ng Diyos? Sabi ni Matthew Henry, that bad as things are, it is owing to the mercy of God that they are not worse. We should observe what makes for us as well as what is against us. God's compassions fail not. They do not really fail. No, not even when in anger, He seems to have shut up His tender mercies. These rivers of mercy run fully and constantly, but never run dry. No, they are new every morning. Every morning, we have fresh instances of God's compassion toward us. He
He visits us with them every morning. Grabe, no? Ang lalim, pero totoo. Sabi niya, kahit gaano kasama ang kalagayan natin, awa pa rin ng Diyos ang dahilan kung bakit hindi ito mas lalong lumala. Maring nagkasakit ka, o naaksidente ka, o napasukan kayo ng magnanakaw. Pero sa halip na magtampo sa Diyos, magpasalamat ka kasi pwedeng mas malala pa ang nangyari. Pinairal lang ng Diyos ang kanyang awa sa atin. Kaya buhay pa tayo ngayon. At ang gusto ko sa sinabi ni Matthew Henry, sabi niya? We should observe what makes for us as well as what is against us. Dapat nating mapansin, hindi lang ang hindi magandang nangyayari sa atin, kundi pati ang favor na binibigay sa atin ng Diyos. Ang problema sa atin, magaling tayong magbilang ng problema, pero mahina tayong tumingin sa awa ng Diyos na natatanggap natin araw-araw. Kaya nga, aalalahanin mo ito. Ang katotohanang nagising ka ngayong umaga, God's mercy. Ang hangin na nilalanghap mo, God's mercy. Ang pagkain sa lamesa mo, gaano man yan kasimple, God's mercy. Kaya huwag kang magreklamo. Naku, ito na naman ang ulam ko. Kaibigan, God's mercy. Ang pamilya mong kasama mo pa rin, God's mercy. Pagmulat mo sa umaga, nakita mo, buhay pa yung asawa mo, buhay pa yung mga anak mo, God's mercy. Ang makilala ang Panginoong Hesus at marinig ang salita niya, mercy upon mercy upon mercy. Naririnig mo ngayon yung salita ng Diyos? Mercy ng Diyos sa iyan. Binibigyan kanya ng pagkakataon na mag-repent. Grabe. We are surrounded by mercies more than we are surrounded by problems. Tandaan mo yan, kaibigan. Mas marami ang awa ng Diyos kaysa sa mga problema natin. Kaya bago mo ulit bilangin ang kakulangan, bilangin mo muna ang grace na natanggap mo. Bago mo pa bilangin kung ano ang wala, ay bilangin mo muna kung ano ang meron. Bakit? Kasi doon mo makikita na di ka naman iniwan ng Diyos. Ang problema lang, hindi mo ito nakikita o hindi tinitignan. O hindi mo ito ine-expect. Kaya kaibigan, expect morning mercies. Si Thomas Kilson ay pinanganak noong 1866 sa isang simpleng log cabin sa Kentucky, USA. Nagturo siya sa edad na 16, naging editor ng dyaryo at kalaunan ahente ng insurance. Noong siya ay 27, sinuko niya ang kanyang buhay sa Diyos at ibinigay ang kanyang buhay kay Kristo. Pagdating ng edad na 36, tinawag siya ng Diyos para magpastor. Ngunit, pagkatapos lamang ng isang taon, bumigay ang kanyang kalusugan. Isang taon lang sa ministry at napilitan na siyang magbitiw. Mula noon, buong buhay niya, si Thomas ay may sakit at hirap na hirap sa pinansyal. Gusto niya maglingkod sa Diyos. Tinugon niya ang tawag ng ministeryo. Pero halos buong buhay niya may sakit at kapos sa pera. Kung meron mang may karapatang magtanong kung tapat ang Diyos, si Thomas yon. Pero anong ginawa niya? Hindi siya nagtampo. Hindi siya nagreklamo o nagalit sa Diyos. Sa halip, sinanay niyang bilangin ang kabutihan ng Diyos kahit sa maliliit na bagay. Noong 1923, habang may sakit, ay sinulat niya yung isang tula. Hindi dahil may malaking himala na nangyari sa buhay niya. Hindi dahil gumaling na siya, kundi dahil napansin niya na sa bawat umaga pala, tapat ang Diyos. At alam mo, nag-inspire na talata sa kanya kung ano? Ito yung pinag-uusapan natin. Lamentations 3:22-23. Sabi niya, although I must not fail to record here the unfailing faithfulness of a covenant-keeping God, and that He has given me many wonderful displays of His providing care, for which I am filled with astonishing gratefulness. Grabe, no? Kahit mahina, kahit may karamdaman, anong sabi niya? Napuno siya ng astonishing gratefulness. Kaibigan, ganito ka ba nagpapasalamat sa Diyos? O lumalayo ka na sa Diyos kapag hindi niya naibigay yung hinihiling mo sa Kanya? O kapag naging stressful na yung environment? Alam mo, ipinadala ni Thomas ang kanyang tula sa kaibigang si William Runyan. Ginawan niya ito ng musika at ang resulta, isa sa pinakamamahal na awitin sa buong Christian community. Alam mo, yung ginawa na tula ni Thomas, yung title, Great is Thy Faithfulness. At marahil kaibigan, alam mo kantang ito. Kaibigan, ito ang gusto ko maunawaan mo. Hindi mo kailangan ng malaking himala para mapatunayan ang katapatan ng Diyos sa buhay mo. Hindi mo kailangang hatiin niya ang dagat para maniwala ka. Kailangan mo lang mapansin ito araw-araw. Ang bawat paghinga, bawat pagsikat ng araw, bawat maliit na biyaya, katapatan ng Diyos. Bawat umaga na nagigising ka, kahit may karamdaman, katapatan ng Diyos.
Bawat araw na sapat ang pagkain mo kahit kapos, katapatan ng Diyos. Bawat oras na may lakas ka pa ring lumaban, katapatan ng Diyos. Bawat maliit na tagumpay, bawat kapatawaran, bawat yakap ng awa, lahat yan katapatan ng Diyos. Ibig tanongin mo ito sa sarili. Napapansin mo pa rin ba ang awa ng Diyos sa araw-araw mong buhay? Kapag ordinaryo ang araw, napapansin mo pa ba ang kanyang kabutihan? May patotoo ka bang pwedeng isulat na magsasabing, "Great is thy faithfulness"? So, paano natin practical na mararanasan ang kanyang morning mercies? Una, magkaroon ng morning routine kasama ang Diyos. Sabi sa awit 5:3, sa umaga, O Panginoon, naririnig nyo ang aking panalangin habang sinasabi ko sa inyo ang aking mga kahilingan at hinihintay ko ang inyong kasagutan. Bago mo pa tingnan ang cellphone, bago mo pa buksan ang balita, bago ka pa mag-scroll sa social media o sumagot sa email mo o mag-alala sa dami ng gagawin, kausapin mo muna ang Diyos. Hindi kailangang isang oras agad. Kahit 5 minuto lang, basta gawin mo ito ng buong puso. Masusumpungan mo ang Diyos na nagbibigay sa iyo ng bagong mercy araw-araw. Tandaan mo ito. The way you start your morning shapes how you live your day. Kaya gawin mong habit ang pakikipag-usap sa Diyos. Pangalawa, magpasalamat ka sa Diyos pagkagising mo araw-araw. Sabi sa 1 Thessalonians 5:18, magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Bago pa tumapak ang paa mo sa sahig, magpasalamat ka na agad. Kapag ang unang salitang lumabas sa bibig mo ay, "Salamat po Lord," alam mo, mapapansin mo, nag-iiba ang direksyon ng araw mo. Tandaan mo ito, gratitude is the doorway through which joy enters your day. Kapag hindi ka marunong magpasalamat sa Diyos, hindi ka magiging masaya sa buhay mo araw-araw. Pero kung na-appreciate mo ang Diyos, nare-realize mo kung anong meron ka na, nakakapagpasalamat ka sa Kanya, mag-iiba yung mindset mo, mag-iiba yung nararamdaman mo, magkakaroon ka ng joy. Pangatlo, ideklara mo ang katapatan ng Diyos sa araw mo. Sabi sa awit 92:2, upang ipahayag sa umaga ang iyong pag-ibig at sa gabi ang iyong katapatan. Kaibigan, pagising mo, sabihin mo, Lord, great is your faithfulness. Your mercies are new this morning. You will provide what I need today. Hindi mo kailangang hintayin munang gumanda ang sitwasyon, kaibigan, bago ka magpahayag ng kabutihan ng Diyos. Tandaan mo ito. When you start your day declaring God's faithfulness, you end your day experiencing it. Grabe, no? Huwag mo isipin, wala pa naman saka na ako magdi-declare ng faithfulness ng Diyos. No, ngayon pa lang. Kahit wala pa yung pinanalangin mo, magpasalamat ka na. Naging faithful ang Diyos noon, therefore, magiging faithful din siya ngayon. At dahil doon, magpapasalamat na ako. And then, you end up experiencing kung ano man yung pinanalangin mo. So, ano-ano ang gagawin natin para lumago yung pagtitiwala natin sa katapatan ng Diyos? Una, remember His faithfulness. Pangalawa, expect morning mercies. At pangatlo, wait with hope. Tuloy natin ang talata sa Lamentations 3:24-26. Ang Panginoon ay aking bahagi, sabi ng aking kaluluwa, kaya't ako'y aasa sa Kanya. Ang Panginoon ay mabuti sa kanila na naghihintay sa Kanya, sa kaluluwa na humahanap sa Kanya. Mabuti nga na ang tao ay tahimik na maghintay para sa pagliligtas ng Panginoon. Kaibigan, kapag narinig mo ang salitang maghintay, ano agad ang naiisip mo? Maring iniisip mo, uupo lang ako at aasa o magbabakasakali na may mangyayaring mabuti. Akala natin, ang paghihintay ay pagtanggap na talunan ka na talaga. Hindi ganon ang biblical waiting. Ang biblical waiting ay active. Ito ay puno ng pag-asa, pagtitiwala at inaasahan mo talaga na kikilos ang Diyos. Ang salitang Hebreo na ginamit dito ay may kahulugang tumitingin ng may pananabik. Parang isa na buntis at tiyak na nag-aantay sa kapanganakan ng kanyang sanggol. Hindi nga lang niya pwedeng madaliin. Alam niyang masakit pero inaasahan niyang may lalabas na isang buhay galing sa kanyang sinapupunan.
At dahil nag-aantay ng may pag-asa si Jeremiah, tingnan mo ang sabi niya, kayat. Pansinin mo, ang salitang kayat. Ibig sabihin, may dahilan kung bakit siya marunong mag-antay. Ang dahilan, ang Panginoon ay aking bahagi. Grabe, kapag alam mong si Lord ang bahagi mo, kapag alam mong siya ang lahat-lahat sa'yo, kapag alam mong siya lang ay solved ka na, doon mo masasabi, kaya ko maghintay, hindi ako magpapanik. Sa lumang tipan, noong pinaghati-hati ang lupain ng Israel sa 12 tribes, ang bawat tribe may tinanggap na lupain. Pero may isang tribe na hindi nakatanggap ng lupain. Sino yon? Yun yung tribe ng Levites. Walang binigay na lupain sa kanila ang Diyos. Bakit? Sabi ng Diyos kay Aaron sa Bilang 18:20, ako ang inyong bahagi at mana sa mga Israelita. Ang ibig sabihin, hindi mo kailangan magkaroon ng lupa. Now, hindi ko sinasabing masama magkaroon ng lupa. Ang sinasabi lang, hindi mo kailangan magkaroon ng lupa dahil ako mismo ang bahagi mo. Parang yun yung sinasabi ng Diyos sa mga Levita. Ang Diyos mismo ang kayamanan nila. Wala man silang pag-aari sa mundo, pero meron silang Diyos na hindi nawawala at nauubos. Kaibigan, meron ka bang Diyos na hindi nawawala at nauubos? At dahil dito, sinasabi mo, Lord, mawala man ng lahat, pero ikaw wag. Dahil kung meron ako ng Diyos, meron na ako ng lahat. Now, ito maganda kay Jeremiah. Nakita niya na gumuho na ang Jerusalem, wala na ang templo, wasak na ang buong lungsod, wala na ang yaman, wala na ang mga tahanan, at sa gitna ng kawalan, sinabi niya, ang Panginoon ay aking bahagi. Grabe yun, parang sinasabi niya, kahit wala na akong ari-arian, kahit wala na akong trabaho, kahit wala na akong tagumpay, kahit wala na akong hawak na material na bagay para sa akin, sapat na ang Diyos. Hindi niya dinideny na nasasaktan siya, pero pinipili niyang i-focus ang puso sa Diyos kaysa sa sitwasyon. At dahil alam niyang sapat ang Diyos, kaya niyang maghintay. Hindi niya kailangan magmadali, hindi niya kailangan i-manipulate ang sitwasyon. Ang sabi niya lang, mas mabuti na maghintay ng tahimik. Ang salitang tahimik dito ay napakahalaga. Hindi ibig sabihin nito na walang imik o hindi gumagalaw. Kung hindi sa Hebreo, ang ibig sabihin ng tahimik ay walang reklamo, walang kaba, walang pagkabalisa. Kasi kaya siya nanahimik ay confident siya sa Diyos at nagtitiwala siya. Alam mo kaibigan, kapag nagtitiwala ka talaga sa Diyos, may kapayapaan. Kahit hindi mo pa nakikita ang resulta sa future, hindi ka nagmamadali, hindi ka restless, hindi ka paulit-ulit nag-aalala. Tahimik ka lang, pero puno ng pagtitiwala. Ang Panginoong Hesus ay may mga kaibigan malapit sa Kanya. Sino-sino sila? Si Maria, Martha, at Lazarus. Sila ay parang pamilya niya. Isang araw, nagkasakit si Lazarus. Hindi simpleng sakit, kundi nakakamatay na sakit. Kaya si Maria at Martha agad nagpadala ng mensahe kay Lord. John 11:3. Nagpasabi kay Jesus ang magkapatid, Panginoon, ang minamahal ninyong kaibigan ay may sakit. Pansinin mo, hindi nila sinabing, dali, pumunta ka, urgent. Hindi nila sinabing, please, heal him. Sinabi lang nila ang totoo. Panginoon, ang minamahal ninyong kaibigan, may sakit. Ang tawag dyan ay may pagtitiwalang panalangin. Pero ito'y nakagulat. Sabi sa John 11:4, nang marinig ito ni Jesus, ay sinabi niya, hindi niya ikamamatay ang sakit na ito. Nangyari iyon upang maparangalan ang Diyos at sa pamamagitan nito'y maparangalan ang anak ng Diyos. Parang magandang balita, di ba? Pero pagdating sa John chapter 11:6, gayon man, nagpalipas pa siya doon ng 2 araw mula nang mabalita ang may sakit si Lazaro. Ouch! Ang sakit. 2 araw pa siyang hindi kumilos habang si Lazarus ay naghihingalo na. Now, ito yung sagutin mo kaibigan. Kung ikaw si Maria o Martha, ano mararamdaman mo? Baka sabihin mo, nasaan ka na Lord? Magkakaibigan tayo. Mahal mo kami. Hindi ka ba nagmamadali? Hindi ka ba concerned? At nangyari nga na si Lazarus ay namatay. At kahit patay na, wala pa rin ang Panginoong Hesus. Pero bakit ganun? Grabe naman si Lord. Now, ito ang gusto ko makita mo kaibigan. Ang delay ni Lord ay intentional. Hindi aksidente. Hindi siya late. Hindi siya busy. May plano siya. Hindi siya nakabase sa timeline ni na Maria at Martha. Siya ay nasa timeline ng Ama. At ang plano ng Ama ay hindi lang healing, kundi resurrection. Alalahanin mo ito. God's delays
are not denials. Kung dumating agad si Jesus, magaling na sana si Lazarus. Pero hanggang doon na lang yon. Wala sanang himala na nabuhay ang patay. Tingnan mo ang kaibahan ng healing at resurrection. Healing says, I can stop death from happening. Resurrection says, I can reverse death after it's happened. Healing prevents pain. Resurrection transforms pain into glory. Kapatid, minsan gusto natin ng madali ang repair. Gusto natin ng madali ang solusyon. Kasama na ako doon. Pero alam mo, gusto ng Diyos ng miracle na may impact. Kaya tandaan mo ito, hindi lang niya gusto ayusin ang sitwasyon mo, kundi gusto niyang baguhin ang puso mo. Kapag parang late si Lord, hindi siya talaga late. Tina-timing niya lang ang kwento ng buhay mo para sa mas malaking impact, para sa ikaluluwalhati niya. Minsan gusto mo ng healing, pero gusto niya resurrection. Gusto mo ng sagot agad, pero gusto niya ng mas malalim na pananampalataya mo. Gusto mo ng solusyon, pero gusto niya ng transformation. Kaya nga, God is never in a hurry, but He is always on time. Kaibigan, may hinahantay ka bang ngayon kay Lord? May mga panalangin matagal nang walang sagot? Tahimik ka bang naghihintay o balisa at nagrereklamo? Kapatid, tandaan mo, ang tahimik na naghihintay ay hindi nawawalan ng pag-asa. Nagtitiwala lang sa tamang oras ng Diyos. Sabi ni Andrew Murray, in time of trouble, say first, He brought me here. It is by His will I am in this place. In that, I will rest. Next, He will keep me here in His love and give me grace in this trial to behave as His child. Then say, He will make the trial a blessing, teaching me lessons He intends me to learn and working in me the grace He means to bestow. And last, say in His good time, He can bring me out again. How and when? He knows. Therefore, say, I am here by God's appointment in His keeping under His training for His time. Grabe! Para bang pinakita ni Andrew Murray ang apat na antas ng pananampalataya sa paghihintay. By God's appointment, ang ibig sabihin, kikilalanin mo na inalaw ng Diyos na mangyari yan. Siya ang nagdala sa akin dito. Alam niya ang nangyayari. In His keeping, ang ibig sabihin, kung dinala niya ako sa sitwasyon na ito, aalagaan niya ako rito. Kasi siya ang nagdala rito sa akin. Pangatlo, under His training. Ang ibig sabihin, habang pinagdadaanan ko ito, may tinuturo naman siya sa akin at sinasanay. And then for His time. Ang ibig sabihin, ay siya ang nag-alaw nito sa buhay ko. Kung ganon, siya din ang mag-aalis sa akin kung nais niya at kung kailan at kung paanong paraan niya gusto. Siya ang magde-decide. Hindi ayon sa oras ko, kundi ayon sa oras niya. Hindi ayon sa plano ko, kundi ayon sa plano niya. Kaya kaibigan, kahit hindi mo pa maintindihan ang nangyayari, pwede mong sabihin, hindi ko alam kung kailan, pero alam kong faithful ang Diyos. Kaya nga, palitan mo ang urgency ng expectancy. May malaking kaibahan ng urgency at expectancy. Urgency says, it has to happen now or I will panic. Kaibigan, ganyan ka ba? Pero yung expectancy says, it will happen in God's perfect time and I can rest. Kaibigan, nakakapagpahinga ka ba o nagpapanik? Sabi sa awit 27:14, magtiwala ka sa Panginoon, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Oo, maghintay ka sa Panginoon. Pangalawa, huwag mo i-manipulate ang circumstances. Sabi sa Kawikaan 3:5-6, magtiwala ka kay Yahweh ng buong puso at huwag ka mananangan sa sarili mong karunungan. Alalahanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at itutuwid niya ang iyong mga landas. Kapag matagal nang walang nangyayari, natural sa tao ang sabihin, siguro gusto ni Lord na ako na lang gumawa ng paraan. Tama ba? Minsan ako, inisip ko yan, tagal na nung panalangin ko, hindi pa rin dumarating. Nako, ako nagagawa ng paraan. Pero alam mo, kadalasan, dyan tayo nadadapa. Bakit? Kasi ang manipulation ay galing sa takot. Ay, hindi ito will ni Lord, gagawin ko na to. Kasi baka mamaya kung ano pa mangyari. No, kaibigan, relax. God is faithful. Huwag ka matakot. Huwag mo ipilit ang pinto na sarado pa. Kaibigan, meron bang pinto na hindi pa binubuksan ni Lord pero pinipilit mo na buksan? Kaibigan, hindi yan faith. At kung mabuksan mo man yan, baka mamaya hindi yan blessing. Baka yan ay curse. Kinuha mo sa persahan, kinuha mo sa maling paraan,
hindi yan blessing, yan ay curse. Kung hindi yan kalooban ng Diyos, naku, kailangan siguro palsipikahin ko na itong aking papeles para lang pumasa na ako dito. Kaibigan, baka pumasa ka nga dyan, pero baka mamaya, hindi yan blessing, curse yan. Pinilit mo. Kasi kung oras na ni Lord, siya mismo ang magbubukas niyan. Huwag ka mag-alala. Sabi sa talata, huwag ka magtiwala sa sarili mo, kundi magtiwala ka sa Kanya ng buong puso. Don't force open what God has closed. And don't close what God is still opening. Tanungin mo ito sa sarili. Kanino ka umaasa sa panahon ng paghihintay? Sa sarili mo o sa Diyos? Marunong ka pa ba magpahinga sa presensya niya kahit walang nangyayari? Handa ka bang hayaan si Lord ang magtakda ng tamang oras mo? Kaibigan, marahil habang nakikinig ka ngayon, nararamdaman mo matagal ka na naghihintay. Naghihintay ka ng sagot ng kagalingan, ng direksyon, ng kasagutan sa panalangin mo. Pero baka ang totoo, ang hinihintay pala ni Lord ay ikaw na bumalik sa Kanya. Ang unang hakbang ng waiting with hope ay hindi paghihintay sa sagot ng Diyos sa iyo. Ang unang hakbang ay pagtitiwala sa tagapagbigay ng sagot. Sino siya? Siya ang Panginoong Hesus. Siya ang tanging makakapuno ng puso mo. Siya ang makakapagbigay ng kapayapaan habang naghihintay. Manampalataya ka sa Kanya na Siya ang nagbayad ng lahat mong kasalanan sa krus, namatay at muling nabuhay. Kung mananampalataya ka sa Kanya, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, kahit nasan ka ngayon, ipahayag mo ang iyong pananampalataya sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako po'y makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng lahat ng kasalanan ko sa krus. Namatay ka, inilibing, at muling nabuhay upang patunayan sa amin na kami ay muli ring mabubuhay. Ngayon nga, binubuksan ko na po ang aking puso. Iniimbitahan kita, pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap po kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon, tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Tulungan mo po ako na makilala ka ng mas malalim. Makilala ko ang iyong katapatan, ang iyong pagmamahal, ang iyong grace, ang iyong mercy. Tulungan mo ako lumago. Tulungan mo ako na maipahayag din kita sa mga mahal ko sa buhay at sa mga taong dadalhin mo sa akin. Amen. Alam mo kaibigan, kapag pinalangin mo yan, nasaan na ang Diyos? Nasaan na ang Panginoong Hesus? Nasa puso mo na. At ngayon din, meron siyang ginawang pagbabago sa iyo. Binigyan ka niya ng kapangyarihang humindi sa kasalanan. Binigyan ka niya ng pagtitiwala. Binigyan ka niya ng faith na palalaguin niya sa buhay mo. Ang kailangan mo lang gawin ay makipag-cooperate ka sa Kanya araw-araw. Kung sumabay ka sa panalangin natin, bilang pananampalataya pagtanggap mo sa Panginoong Hesus, mag-iwan ka sa comment section ng salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagawang spiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito, inaanya kita mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify ka pag may bago na kaming video. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba ng mga nanghihina, nangangamba sa buhay at nasa kapighatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo namang mas makilala pa ang Diyos, sumama ka lang sa aming online discipleship group. Type mo lang ang salitang join sa comment section or check mo ang registration sa link sa description. Salamat nga pala sa mga nagsusupport sa ating ministry at kung gusto mong maging partner sa ministry na ito na magamit ka ng Diyos sa pagpapalaganap pa ng Kanyang salita at pagtulong sa mga nangangailangan ay inaanya kita mag-support financially sa ating gawain. Meron tayong link sa ating give page sa description. Pag hindi nyo nakita ang link ay mag-type lang kayo ng partner sa comment section at papadala namin kayo ng link. So ano-anong gagawin natin para lumago yung pagtitiwala natin sa katapatan ng Diyos? Remember His faithfulness. Alalahanin mo ang kabutihan ng Diyos. Kahit nasa mahirap na sitwasyon ka, magpasalamat ka sa Kanya araw-araw. Number 2, expect morning mercy. Simulan mong iyong araw na may joy at peace kasi alam mong laging bago ang awa ng Diyos sa iyo. Number 3, wait with hope. Ang Diyos ay tapat at Siya lang ay sapat na para sa iyo, kaibigan. Kaya maghintay ka na may kapayapaan. Huwag mo sabihin, kulang pa ako ng ganito, kulang pa ako ng ganyan. Ang sabihin mo, Lord, Ikaw lang sapat na. Tulungan mo ako na ma-delight sa iyo, na mas maging masaya ako sa iyo kaysa sa mga bagay na hinihiling ko. Kaibigan, anumang bagyo ang hinaharap mo ngayon, ay alalahanin mo ito. The sun
will rise. God will move, His faithfulness will stand. Kung kaya mong alalahanin ang kanyang kabutihan, asahan mo din ang kanyang bagong awa. At maghintay sa tamang timing ni Lord. Walang bagyong makakayanig sa pananampalataya mo. Hindi dahil matatag ka, kundi dahil matatag ang Diyos na faithful sa iyo at sa akin. God bless po sa inyong lahat.